So, yan. Magandang hapon. Hapon na. After namin mag-deliver, no? Ayan si Gino, ginagawa niya is nagta-transplant. Ayan, so ang pag-uusapan natin is yung table setup, no? Common naman na ang paggamit ng Duracon, no? Pero ang iba lang po sa ginagawa namin is binuksan po namin. Ayan po, kinater ko po yan lahat, or tawag nito, grinder, no? Para po bukas siya. Kasi nung time po na hindi po bukas yan, sobrang tagal po namin matapos maglinis. Marami kaming nakukonsume na tubig at marami din kami nakukonsume na kuryente, no? Kasi iniispat-ispat namin kada butas, parang ganito. Nisprayan namin, matagal. Ito sobrang bilis lang, no? Ang trouble lang talaga dito is ito, pag nilalagay natin ganyan, hindi siya sakto, no? Pero may solusyon po kami dyan. Gumawa po kami ng side stopper. Ayan, oh. Yung side stopper po na yan is yun po yung pinagbutasan dito. Hinati lang namin yan sa 4. Tapos ginawa namin ganyan. So every 6 holes, no, nilalagyan namin ng stopper. Ayan, oh. Okay na yan. Hindi na yan gagalaw. Yung pag-uusapan natin dito, mga kalitsugas, is itong table. Ayan. Ganyan lang naman yung table namin. Ayan. Basta, actually, kayo na pong bahalang gumiskarte sa lamesa, no? Kung ganito ang gusto nyo, yung round pipe, pwede din naman yung tubular, yung square, para mas maganda yung lapat. Pero, mas mura kasi ito, Ayan. Dito naman yung ating inlet. Yeah, so sinimplihan na lang po namin, no. Nakaganyan lang yan. Pero may nakita pa ako, no, kay Sir Mark Daneb. Para fix po siya. Ito, parang nag-cut po sila dito, Ayan, so baka gayahin po namin yun in the future, no. Pero ito, work naman siya. Simple, no, less work and functional. Po yung mag-a-adjust. So ito, pag naglilinis po kami, ganito po pala yung diskarte namin. Naglalagay lang po kami ng plastic yan sa dulo. Power washer galing doon, buga hanggang dito. Tapos dyan lang po lahat yung yung mga na pinaglinisan. And then from time to time, siguro every at least once or twice a month, no, nag-i-spray kami dito sa lupa ng sabon. Doon tayo sa kabila para mas Ayan, dito tayo. Init doon, So, ayan, kita nyo to. Medya. So, ito yung distribution natin, no? Distribution line ng tubig. T, elbow, diretso sa baba. Huwag niyo pansinin to kasi due to maintenance yan, kaya may ganyan. Ayan, ito din, no? Kasi lagi itong bumabara yung gitna, Tapos, meron tayong ball valve dito para syempre pang-control ng tubig, no? Pag during maintenance din. Pero ito masasuggest ko sa inyo, lagyan nyo ng ganito, union. Pag maging maintenance kayo, iikutin nyo na lang to, Ayan, matatanggal nyo yan, makakapaglinis kayo ng pipe. So ito yung sinasabi ko, naka-T kami dito, no? Ayan, yan, linya na yan. Papunta yan doon sa ating reservoir. Puntahan din natin mamaya yun, no? So, dito muna tayo sa kasi ito lahat yan, parehas lang naman yan, Ayan, tsaka yun. So, kung may reducer kayo ng 1.5 papuntang medya, yun gamitin nyo. But unfortunately, wala kami. Ang meron sa amin is reducer siya ng 1.5 papuntang 1. Yung PVC, Unidex. By ata kasi ito mm Pero siya? 50 by 23. So 1.5 siya papuntang 1. Tapos wala pa rin kami makitang reducer, no? Galing 1 papuntang medya. So nag-bushing kami. Bushing yung gamit ko. Kasi ibig sabihin, yung 1 dito, tinakpan ko siya ng bushing, no, na medya. Tapos doon ko to pinasok. Ayan.
So, ganun po lahat ng tables namin dito. Yan. So, 1.5 po yan. Ang gamit ko pong pump is Periha 16,000 PB. No? Sobrang lakas po ng pump na yan. Ayan to po. 3 settings yung pump namin, pero number 1 lang ang gamit namin. So, malakas na. Ayan o. Ang lakas na ng agas niyan. Pero hindi ko pa tinodo yan. Nilagyan ko pa po ng bypass yan. So, ang sistema po ng ating ng ating reservoir or ng ating tawag nito, ng ating main line is, buksan ko po ito ha. Sana makita nyo. Pero, ay. Grabe yung filter, punong-puno na ng kokopit. Linisan na namin yun. Tanggalin ko na nga lang po muna. Ay, baka mahulog yung cellphone ko. At baka mapa. Pumasok tayo. Ito, DIY ko lang din po ito na sifter. Okay, so ayan, liwanag naman Pump 1.5 na pipe. Union ulit for maintenance purposes. Ayan, union, sorry. Takpan. Union for maintenance purposes. Para tanggalin na lang natin yan. Pwede natin hugutin yung pump for linis. Tulad nung nangyari nung nakaraan na bumara to. Kasi marami ng sediments. No? Nilinisan namin to. Tinanggal namin yan. Union. Union. Akit dito sa taas. Distribution line ay papuntang main line. Itong left side na yan, papunta yan sa tables. Ito na yung linya na yan. Then dyan kami nagtatap ng mga sources, no? Ayan. Ito bypass. Bypass yan. Anong purpose ng bypass? Dalawa ang purpose niya, no? To control pressure or release pressure, tsaka pangalawa is aerator. Kung nakita nyo, nagbubula-bula siya, at least may oxygen na bumabalik ba. Ayan, aerator na rin siya. So, dalawang purpose namin yan. Pressure bypass or to reduce the pressure ng mga kalitsugas. Kasi kapag walang bypass, putok to lahat. So, malakas kasi yung natin yung pump natin. So, kinokontrol din namin ng bypass, no? Pag gusto pag pwede naman ito sarado, ibig sabihin lalakas dito sa side na to, pwede na namin buksan, no? Para humina tong side na to. No? So, ganun yung purpose niya. Ayan, so ito, linya, papunta ng distribution line yan. Kung napapansin nyo, may ball valve dito, ang control yan dito sa bypass, no? Meron din tayong ball valve dito, may ganda mo. Pang-control yan dito for maintenance. Meron ding ball valve doon. Pangsarado yan sa greenhouse 1. Kung magme-maintenance tayo sa buong greenhouse 1, yan yung pinapatay namin para walang tubig na pumadaloy sa greenhouse 1. Dito lang lahat sa greenhouse 2 and vice versa. Kung gusto naming mag-maintenance dito sa greenhouse 2, ang ginagawa na lang namin is ito naman yung pinapatay namin, no? So, yun. Yun lang yung ating tawag nito, yung ating water system, no, or reservoir. Ngayon, tatanong kayo kung anong pipe ang gagamitin nyo. Ito ang masasuggest ko kung gano'ng kalaki ang pipe na gagamitin nyo, no. Gamitin nyo yung pinakamalaki na kaya ng pump. Ito kasi actually 1.7 ang kaya sa pump, no. Pero wala tayong 1.7 diameter kasi. So ito yung ginamit namin. Bakit, no? Para walang hammer effect, no? Hindi po ako expert, pero nagbabasa-basa po ako at na-experience ko rin po ito. May tinatawag po kasi tayong pressure loss at hammer effect, no? Anong nangyayari? Bago po ako gumamit ng Uno Media, lahat ganito yung linya ko. Pati ito. Anong nangyayari? Hindi nakakaakyat yung tubig. Kasi sa sobrang lakas ng pressure, no, parang hindi nako-contain nito. Bumabalik lang siya. Pagka daan ng tubig, bumabangga lang siya pabalik. Hindi siya bumubulusok papunta doon. Sobrang hina.
Pero nung pinalitan ko ng pinakamalaking pipe na kaya ng pump, mas malakas pa siya. Ang nangyayari kasi, kung ito yung main line na gagamitin mo, no, kukulangin ka ng volume ng tubig. No? Kaya sobrang hina niya. So, ang pressure kasi, nandyan na yung pressure. No? Ang kailangan natin, volume. Volume ng tubig. Yan. Distribution, main line yan, main line, distribution. Ito sa main pump, papuntang distribution line, bypass, yan. Tapos doon papuntang greenhouse 1, then the same lang po na setup. Lahat. Drain natin dito. Open, kaya nilulumot. Maganda po, medyo may cover. Pero okay lang ako dyan kasi mas madali siyang i-maintain. No? So, yan. So, dun yung tubig natin. Salo lahat yan. Takbo yan, papunta doon. Diretso. Ito yung main drain line naman. Ganon din, salo din doon sa kabila. Papunta doon, kabit sila doon. Pag ganon. So, this is elevated, no? Galing dito, pababa yan, papunta doon. Nakaangat to dito. Yan. So yun, no? So overview lang to mga kalitsuga sa setup, no. Kasi kailangan pinapakita ko lang muna sa inyo, and then doon kayo maghanap ng idea from this parang ifa-funnel approach lang muna natin, no. So pinakita ko sa inyo yung setup ng greenhouse natin, no. So look at it on a bigger scale muna, and then i-funnel nyo pababa kung ano yung mga kailangan nyo malaman. So ganito pala yung no, marami naman ding videos yan maliban sa ito sa amin, no. Again, sa amin is mura lang po itong setup na to, hindi po to katulad ng setup ng iba na marami pong budget, no. Sa amin is kung ano lang po ang meron, yun lang po yung pinagagamitan namin, as long as the function is there, no. Ayan. Table, greenhouse, no, and then itong distribution, yung reservoir, ganun lang muna ang tingnan nyo. And then ngayon, magkakaroon naman kayo ng ideya niyan for sure na ganyan pala. So, and then makaka-come up kayo ng mga tanong. So kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Pipilitin kong sagutan or gagawa natin ng video or content yan, no. Lalo na sa mga kaka-start pa lang. So this is NFT system, no, nutrient film technique na system. At kung Kratky, yan po yung isa sa mga pinakamagandang system din po, Kratky. May mga pros and cons din po yung mga systems. So, ano ba? Yun lang, no, mga kalitsugas. Yun lang muna sa table. Simple lang po. By the way, yung table natin is elevated yan unti. Galing dito, papunta dun sa baba, may 2% elevation yan. 2% na pababa ba? Hindi siya flat. Before kasi na flinat namin, no, habang tumatagal, ang nangyayari is lumulubog yung mga poste kasi hindi na semento. Ang nangyayari is hindi even na yung tubig, minsan puno yung sa gitna. Kaya nireformat po namin yung mga lamesa niyan, tinanggal, no, tapos sinimento yung mga paa, may simentado po yung mga paa na yan para hindi lumubog. Tapos elevated na siya, nakaslant na ba pag ganun, pababa siya doon para maganda yung tapon ng tubig. And so far okay naman, nag-work naman siya at wala naman siyang problema ngayon na napopondo yung tubig. So ayan po, ngayon medyo naghahabol po tayo ng harvest, no. Wala po tayong harvest masyado ngayon, naubos na po tingnan mo, wala nang masyadong laman to. Kumuha na nga kami dito na medyo maliliit, sunod dito kami kukuha. Ayan. And dalawang lamesa bakante, ginagawan pa ni Gino ng parano. So yun lang mga kalitsugas, no. Maraming salamat. Kung may tanong kayo, huwag kayong magatubiling mag-comment dyan, and like, follow, and share kung nagustuhan nyo yung content. At kung hindi naman, salamat pa rin sa panonood, at sa pasensya na kung mapapadaan ako madala sa wall nyo.